May nabili nga po akong hipon habang pauwi po ako kanina. Galing po ako doon sa bahay ng nanay ko. Ayan, hindi pa nga po ako nakakapunta ng Talipapa. May nasalubong na akong nagbibenta at naglalako ng hipon. Bumili na nga lang po ako ng 1 kilo para meron din kaming lulutuin at sasabawan. Saktong-sakto naman ito para kay Yayam. Hindi na nga po ako dumaan ng Talipapa kasi yung talbos na aking kukunin at ipangahalo, dyan lang naman sa aming bakuran. At yan, tingnan nyo nga, fresh na fresh pa at alam natin na malinis. Dahil nga sa loob ng ating bakuran, ayan, niluto ko na nga kaagad. Dahil itong si Yayam, alam ko naman na magugutumin masyado. At talagang tiyak magugustuhan niya yung aking niluto. Maaga nga po akong pumunta dito sa bahay ng nanay ko kasi alam ko naman na nandito pa siya. Pero kalimitan guys, nagsisimba yan siya. Sobrang aga pa yan magsimba. Ito nga ngayon. Naabutan ko siya dito sa bahay. Yun pala, hindi po siya nakapagsimba. Gawa ng maputik daw po at natatakot siyang maglakad dahil madulas ang aming daanan. So ayan, it's better na lang. Siyempre, magpipray na lang dito sa bahay. Madalas po kasi pag Sunday, kasama niya yung aking mga pamangkin at sister-in-law na nagsisimba. Siguro ngayon guys, sobrang himbing pa matulog yung aking sister-in-law kaya wala siyang kasabayan. At yung ate ko kanina, dumaan na rin, nauna nang nagsamba, hindi siya nadaanan. Ang akala siguro, nandun na siya sa simbahan. Pero pagka may service naman po, sabay-sabay naman yan silang nagsisimba. So ayan, dinalhan ko nga po yan siya ng hot cake para sa kanilang almusal ni Angel. Dahil sila nga lang po yung tao dito sa bahay, dadalawa lang sila. Di ba nilagyan mo ng gatas? Oo, hindi na, wala. Ay, maluto tayo ng bib. Ano yun? Anong tawag na yun? Ano yun? Ay, ano? Bilo-bilo. Maluto tayo ng bilo-bilo. Taas mo nga na yun. So, yummy! Yummy! Sarap naman eh. Oo, nilagyan mo ng gatas eh. Pero tigas pa ang kamote. Pagbalik ko kasi guys, galing dun sa bahay ng nanay ko, pinrepare ko kaagad ito yung aming lulutuin na bilo-bilo. Kasi kailangan maluto namin to ng maaga kasi nga po medyo mahaba-habang oras ito lutuin. At alam nyo naman, dahil nga sa sobrang haba ng oras, kailangan dito lang natin lulutuin sa uling yan. Magastos yan pagka doon sa gasol. So ayan, sinimulan na namin ni nanay. And pagtapos nga po na aming lutuin, dinispatch ako na guys. Talaga namang ubos lahat sa sobrang sarap ng ating niluto. At pagtapos nga po, talagang sulit na sulit ang ating buong maghapon guys. Ayan, nilinis ko na dahil nga nakita ko na ang halaman dito sa likod ng kubo talaga namang gumagapang na at alam nyo naman pagka ganyan yung mga putakte namamahayan dyan, yung mga lamok, so kailangan nating tanggalin dahil meron tayong baby at inayos-ayos ko na nga rin po yung mga dapat ayusin dito sa ating dirty kitchen dahil nga po lagi naman natin itong ginagamit, dapat malinis. Pinagtatapon ko na nga po yan yung mga nakatago dyan, nakalat. Okay lang sana kung mga gold yan, talagang hihigpitan ko pa pagtago. Nakikita nyo ba ang mga ugat na nagsilakihan at talagang kusang gumagapang? Hindi ko na nga yan ginamitan ng kutsilyo dahil ang kutsilyo namin doon basta taas ng bahay. Ginamitan ko na nga lang ng martilyo, pwede naman din pala. Si nanay po ay sobrang busy rin doon sa pag-aalaga kay Yayam, kaya ako na ang naglinis dito. Kita nyo yung sikat ng araw natin, lumalabas na. So kailangan na natin maglinis-linis, galaw-galaw na para pawisan. O dahil pagka ang ulan bumagsak na naman, talagang hindi tayo makakapaglinis at nakakatamad pagka ganyan na umuulan pa na yung ulan-ulan. Guys, kita nyo naman, nakikita nyo ba yung isang sakong semento na yan na halos pinag-aagawan namin ni nanay? Naisipan nga namin na tignan kung pwede pang gamitin dahil nga na-stock po yan doon sa aming stock room. Ang akala po namin, inilabas namin yan kanina para patungan na lang namin dito sa labas at gawin naming mga bato na nakaharang dito guys para hindi pasukin ng tubig. So, nung nakita namin, binuksan namin, abay pwede pa pala yung gitna. So, ang ginawa namin guys, tinanggal namin yung sako at sabi nga namin ni nanay, ano kaya kung magsemento na lang kaming dalawa? Abay itong si nanay, talaga naman, may tinatago pala siyang talento. Yan, nagpakita na ng galing. Yan po daw pala ay ang kanilang ginagawa doon sa kanilang lugar dati kasama yung kanyang asawa. Abay talaga lang, nagulat ako guys kasi nga syempre hard labor at saka mahirap ito yung mga ganito. Tingnan nyo nga yung pagyuyuko-yuko nyo pa lang, pag ganyan, papala ng mabibigat, talagang gawain niya ng lalaki at talagang kailangan malakas ang katawan mo. Pero kung tayo palamya-lamya, hindi natin kayang gawin to guys. Pero kita nyo naman dahil nga sa gusto namin ni nanay na makapagsemento at maharangan namin to, iyan, ginawa na namin ng lahat para matapos siya. Naging hard labor tuloy kami. Yun nga lang, wala kaming bayad sa pagsisemento dito guys. Alam nyo ba, kung nasaan si Yayam ngayon, hindi nyo nakikita at walang nanggugulo dyan sa amin. Nandun po siya sa taas guys, natutulog. Ang sarap ng tulog niya, buti na nga lang inakisama. Dahil nga, yan hapon na nga, kailangan niya na rin magpahinga. At talaga namang saktong-sakto nung naisipan namin ni nanay. Dapat guys, magpapatulong lang ako kay nanay para ilabas. Dahil nga, sabi ko, wala na rin, hindi na rin naman kailangan at nakalagay na lang dun sa loob ng stock room. Ilabas na namin ng magamit pang patong-patungan sa aming pagluluto at maiharang sa mga tubig pagka nag-aambi at umuulan dito.
O, naglulumot-lumot na nga po. Ito yung aming semento. Alam nyo ba, madulas yan pagka ganyan. Kaya, dapat merong harang. Medyo mababa na po kasi dito yung nailagay naming semento sa aming garahe. Wow. Parang akala mo eksperto na kami sa ganitong gawain. Sa mga galawan pa lang syempre ganyan guys, pagka nakikita namin, kung anong nakikita, madali lang gawin. Pero alam nyo guys, kanina, wala talaga akong plano dahil nga tapos na ako maglinis, tapos na ako magwalis dito. Itong si nanay, nung pag-open niya nga na, abay pwede pa at pwede pang gamitin sa pagsisimento. Sumang-ayon na nga lang din ako sa kanya dahil tama rin naman, kung masasayang lang magkano kaya ito yung semento, nasa 320 or 330 na yata. Ito guys, kaya sobrang mahal na kung sasayangin lang. Alam nyo bang katatapos lang namin yan ni nanay magluto ng bilo-bilo. Ang akala ko nga makapagpapahinga na ako dahil buong maghapon na nga lang, hindi pa kami naliligo ni nanay. Talagang sabay pa kami dahil itong si Yayam guys, buong maghapon din naglalaro. Kasi ito si nanay, halos ayaw niyang iiwan yung kanyang alaga na hindi pa natutulog. So, hindi siya naliligo at hanggat hindi natutulog itong si Yayam. At ako naman, sinasamantala ko habang sila nanay at Yayam kanina, bising-busy doon sa taas. Ako naman, bising-busy rin dito sa baba na naglilinis, nag-iikot-ikot ng kung ano-anong pwedeng gawin. Alam niyo naman ako guys, hindi talaga ako mapakali pagka walang ginagawa. Kahit na sabihin na marami akong problema, nakakalimutan ko yan minsan guys. Naiisip ko lang pagka tapos na yung aking gagawin. Kaya sabi nga nila, parang hindi ko naman iniisip yung aking mga problema. Parang wala naman daw akong problema. Yun lang ang inyong akala. Dahil nga sa sobrang dami ng aking ginagawa, hindi ko naiisip na talagang seryosohin yung aking mga problema ng gusto guys dahil maluloka lang ako. Naku po, kung siguro ako yung tao na walang ginagawa, yung lagi lang nakatunganga, yung pagising sa umaga itanghali na dahil nga puro cellphone or kung anong mga activity pa ang iba, guys, hindi ko kaya yun. So, ayan, kailangan po talaga merong kwenta yung aking mga ginagawa. Tignan nyo, tapos na yung ginawa ni nanay, guys. So, ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan may harang siya na hindi makapasok yung tubig. So, tapos na nga po yung aming ginawa. Bumalik na ako doon sa bahay ng nanay ko para hatiran na nga rin po sila ng kanilang bilo-bilo. At ito naman yung aking pamangkin. Kunyari ba na ayaw ipafocus sa camera ang kanyang mukha pero gustong-gusto. At ito naman yung nanay ko itawang-tawa dahil nga sa pinagagawa ng aking pamangkin dahil nga yan guys. Nagkukunyari pa. Pumunta na nga rin po pala ako dito sa bilihan ng mga ice cheese. Bumili po ako guys para sabi kasi ng nanay ko dalhan ko raw po siya ng ice candy. Kaya nga po pag uwi ko gagawa po ako ng melon flavor. Yun ang gusto ng nanay ko guys. At bumili na nga rin po ako dito ng basket na pwedeng paglagyan ng aking mga bibilhin sa palengke. At alam nyo naman diba guys na mahilig ako magbibili-bili or magluto. Yan. Kailangan meron tayong malagyan. And after nyan, syempre uwi na nga rin po ako dahil maghapon na at ako magluluto pa at i-ready ko pa yung gagawing ice candy. At si Yayam hindi ko na natutukan guys dahil nga Sunday na ngayon at bukas Monday na naman, may pasok na naman. O kita nyo naman sa kahit na hapon na nag-ayos pa rin ako ng aming mga paninda ni nanay dito. Tinaas ko na nga po yan yung mga ice candy para may mapaglagyan po mamaya doon sa gagawin kong melon flavor na ice candy yan. Tinaas ko na yung mga medyo matitigas na. Ang flavor nga po ng aking mga ginawang ice candy, ayan, yung sa itaas is yung langka flavor. At meron din chocolate at merong mangga. So ayan, ang last natin gagawin is yung melon. So paano ba yan guys? Bukas na naman ulit. At ako'y pagod na pagod na.